Mapagpalang araw sa inyo mga kabukid. So ngayong araw po ay nandito tayo ngayon sa ating munting farm na kung saan po ay mamimitas tayo ng mga lansones. So variety po ito ng duko at saka ng longkong mga kabukid. So ngayong araw po ay ngayong 28 days na po ng ating pamimitas ng lansones mula nung day 1 nating mamitas last month. So ngayon po ay patuloy pa rin po tayong namimitas mga kabukid, no? So itinataya po natin na halos abutin tayo baka ng October hanggang November hanggang sa matapos na mga kabukid itong ating pamimitas na lansones. So ngayon po ito na sa likod ko, ito po ay duko variety at ito nga po papansin nyo sobrang laki po niyan. Halos napitasan na po ito ng ilang beses pero hindi pa po namin agad masaid dahil sa laki po nito mga kabukid. Ayan o, napakalaki pong puno nito. Halos ito po ay bumiyak na puno. Tingnan nyo naman ang katawan. Punta po yan doon mga kabukid. Napakalaki. Napakadaming bunga mga kabukid ng duko na to. Palibasa ay napakalaking puno na po niya. So tingnan niyo ang bunga, ang dami. Hindi pa po ito hinog dahil meron pang spot ng yellow green, mapapansin nyo. Awan ko kung kita sa camera natin. Ito hinog na to. So yan hilaw-hilaw pa. So ito kasing duko na to mga kabukid ay ito yung pinipitas ng hindi to pinipitas ng langkay-langkay. Pinipitas po ito ng isa-isa lang mga kabukid. Kaya po mapapansin nyo yung mga tropa natin ay isa-isa lang kumamitas. So kaya po itong puno na ito ay dinadaanan lang kapag ka mayroon ng hinog. Pipiliin lang namin. Pinipili lang namin dito sa area na to. Tapos kapag hilaw pa iwan, so babalikan namin to mga 3 days after. So ganun lang po ng ganun hanggang sa maubos. So ito po ay ilan lang sa mga puno natin dito na ganito kalalaki. Halos ito po ay ilang daang ganito mga bukid. So naglalaman po itong farm na ito ng nasa 2,000 puno mga bukid. So halos po yun ay namumunga. So sa ngayon po mga bukid ay yung mga batang longkong, yun po ang hindi pa masyado namumunga. Mga bata pa po tulad nito. Yan, yung mga longkong pong yan, mga bata po yan. So ito po, duko ito sa puno na to, duko. Mapansin nyo, halos wala pang bawas itong puno na ito. Ayan tingnan natin yan mga kabukid. Halos wala pang bawas. Sa taas na yan, wala pang bawas mga kabukid. Hanggang doon. So ito, tingnan nyo yung sangang yan. Napakalaking sanga. So wala pa pong bawas yung mga kabukid. So ngayon po, marami po nagtatanong sa atin kung ano daw po ang pinakamatamis mga kabukid, no? So marami mga kabukid na nagtatanong sa atin kung ano po ang pinakamatamis na variety ng lansones mga kabukid. So pinakamatamis po ay para sa akin, pinakamatamis ang longkong. Pero pagdating sa patagalan, kung gaano katagal siyang magiging matamis, ang gusto ko po ay ang Dabaw o yung tinatawag natin Jolo o Hulo o mayroon pang pangalan na Jologs. So yun po yun. Yung Dabaw ay tinatawag ding Hulo or Jologs mga kabukid. So yun po ang isa sa habang tumatagal, tumatamis. Katulad ng duko, habang tumatagal, tumatamis din. Ganon din po ang native. Pagka matagal po, matamis siya. Pero mayroon silang kaunting asim na kumbaga iba-iba yung flavor nila mga bukid. Ang longkong po kapag tumagal, kapag na-overripe na, nawawala na ang tamis. Nagiging lasang tubig na mga bukid. So yun po yung dahilan kung bakit meron tayong nabibili meron tayong nabibiling lansones na longkong. Sinasabi nila ang tamis naman ng longkong, bakit itong longkong na to walang lasa? Yun po ay overripe ng napitas. So yun po ay sobrang nasa hinog. Kasi may level lang po ng ng kahinugan ang mga bawat lansones. So nagiging maingat kami pagdating sa
sa variety ng longkong mga kabukid, dahil ang longkong po kapag na-overripe na ay hindi na maganda, nagiging watery o matubig yung loob at saka nawawala na ang lasa, hindi katulad ng Davao at itong duko at ang native. So yun po ang kaibahan ng longkong. May ano yan eh, may tamang pitas yan mga kabukid eh. Tinitikman din dapat yan mga kabukid. Tinitikman din dapat yan mga kabukid ang longkong. Pero ang gusto kong tamis talaga, ang gusto ko talagang tamis mga kabukid ay duko. Iba yung lasa ng duko, medyo makunat-kunat yung laman ng duko. Gusto ko yun kaysa longkong. Pero mas mahal ang sa bentahan mga kabukid, pinakamahal na ang longkong. Wala na pong dadaig sa longkong. Init. Iba talaga to. Itong punong pinuntahan natin ngayon ay ito po ay Davao variety, no. So titingnan natin. So yan, oh, pansin nyo, Davao variety yan. Iangat ko tong camera. Marami yan yan. Tikman natin. Titikman natin mga bukid, no? Aroy, tatamtal. Mataas, mataas. Yan. Tamis din. Dahil overripe na siya mga bukid. Hinog na. Ang pangit yun. Yan. Ganito kalalaki yung buto niya mga bukid. Pero matamis. Hindi naman lahat buto. Ito yung Davao variety. Yan. Hindi naman malalaki yung, hindi naman lahat ay buto. May malaki lang siyang buto. Kaya natin. Matamis to mga bukid, pero iba yung tamis ng matamis to mga bukid, pero iba yung tamis ng native at ng ng duko. Mas gusto ko pa rin ang duko. Pwede na rin to. Matamis na rin. Pero ito po, ang Davao ay sa ngayon, hindi masyadong pinapansin mga kabukid ang presyo ngayon ng Davao o ang variety ng Davao, dahil po marami pa ring farm o marami pa rin ang dumarating sa Divisoria ng ng duko variety at ng longkong variety. So kapag naubos na po lahat ito tulad nito, longkong ito, kapag naubos na po lahat, dumating na sa puntong yung mga farm ay naubos na ang kanilang mga harvest na longkong at saka duko, ay na po, ang matitira naman po ay ang mga Davao. Kaya pagka ubos na lahat ang duko at longkong sa mga farm, yung mga harvest ng farm, ubos na, dyan naman tataas ang presyo ng Davao. So dyan po tataas ang presyo ng Davao variety. So sa ngayon ang nagtatalo, ang naglalaban na presyo ay longkong at saka duko. So dahil nga po medyo marami na rin ang dukong dumarating sa Divisoria at sa ibang bagsakan ng prutas sa Maynila. So hindi lang man po kami may tanim. Ang bayan po ng Rojas, Oriental Mindoro, papuntang Socorro at yung Batangas, Cavite, Laguna, Camiguin, marami pong may farm. Marami rin po silang may tanim. Kaya po nagsama-sama kami doon sa dulo. Nagkita-kita kami sa market. So kanya-kanya pong presyo yan. So over po ang supply, mababa po ngayon ang duko variety, no, kaiba sa longkong mga bukid. Ang alam ko bumaba ng 20 pesos ngayon ang presyo ng duko. So 80 pesos na lang po ata ang presyo ng duko, pero tataas pa naman po yung mga bukid. So ganun po yung kalakaran ng bilihan ngayon mga kabukid sa Divisoria at sa iba pang pamilihan, no, sa mga bagsakan ng prutas. Yun po mga kabukid, pinapakita ko lang sa inyo itong aming munting farm. Ito po yung loob
ng farm. Kanina nandun tayo sa kalsada. Ngayon po ito yung loob. Halos napamitasan na po yung iba. Tulad nito, wala na to. Ito, may kaunti pa. Ayan o, may kaunti pa. Ayan o, meron pa dito kaunti. Meron pa pong kaunti dyan. Ito po ay lungkong. Ayan o, may mga kaunti-kaunti pa. Doon, meron pa. Pagdating dito, duko, marami. Tingnan nyo. Oh, ang daming bunga po ng duko. Hanggang doon po yan. Yung namumutawing, namumutawi. Yung mga naninilaw na yan mga bukid. Yan po ang duko variety, no. Oh, muyag-muyag ba? Hiwa-hiwalay ba siya? Kaya isa-isa po ang pitas niyan. Ulit-ulit tayo mga bukid eh. Sensya na ho. So isa-isa po ang pitas nito mga bukid dahil may hinog, may hilaw, may mga babalikan pa sa isang linggo. Kaya po pa utay-utay lang. Ganun din yan oh. Pupunta doon. Maraming langaw dito sa ano, yung kulisap, masakit sa mata, napasok sa mata. Nakad tayo pupunta doon. Ito mga bukid ay Davao variety itong puno na ito. Yan, Davao variety po yan. Ito ay tinan nyo, hindi basta-basta nalalaglag yan mga bukid pag hinog na hinog na ho yan. Hindi mo basta-basta malaglag. Matibay po ang Davao, kaso lang mura po ito ngayon, nasa 50 pesos 45 pesos. So dyan lang po muna siya kapag maganda na ulit ang presyo niya. So tsaka namin pipitasin mga bukid dahil hindi niya kayang sumabay sa sarap ng lasa ng duko at ng lungkong. So yun po yung gustong gusto ng mga tao. So yun po yung mabenta eh. Tulad nito lungkong po ito. Ito po yung hinog na. Pipitasin na po nila ito mamaya dahil nandun pa lang sila eh. Ayan sila oh. Ilaw ka to. Gagi. Ayan. Apa? Lumaki ang puno. Ito ganito kalaki last year eh. Hindi yung ganyan kalaki at medyo may klikli ng dalawang dangkal yan eh. Sinta daw eh. Pugi! Ari seryoso ah. Seryoso ka na. Seryoso ka na. So, nakita niyo yung ano? Nakita niyo yung kuwan? Ay, ba itatay pa talaga doon ng gano'n? Hugusan.
maluwag ang Hi. no? Parang nakakatulog kasi, no? Oh, nakatitig ko ano na eh. Ang tingin ko sa lahat ay dilaw na eh. Pag ako namimitas dyan, tapos na. Pero dito oh, ang tingin ko ay dilaw na eh oh. Nandito. Smiling face. Ito mga, ay lungkong na ito mga bukid. Ito po lungkong variety. Matamis na po itong ganitong lagay. Sobrang tamis na yan. Ang sarap na yan. Pagbulok na katabi, hinog na to. Pero to, pagka kunting uga lang at overripe na, nanlalaglag na yan. Ay ngayon, hindi pa. Ibig sabihin katamtaman lang ang hinog nito mga bukid. Maganda na ang pagkahinog niyan. Ang daming bunga niyan mga bukid oh. So yan po. Yan po ang ating kwentuhan ngayon. Sa tamis lungkong the best. Pero kapag nagkamali ka ng pitas o hindi mo tansya na hinog na siya, na overrep mo siya, mangyayari sa kanya na wala ang lasa. Yun po ang sakit ng lungkong. Hindi natin yun magagawa ng paraan. Ang pinakaparaan, pitasin siya sa tamang panahon, sa tamang oras niya. Oh, tulad dito ang gaganda. Ang lulupit. Oh. Pungpungan. Ito naman ang duko. Oh, duko rin to. Oh. Tingnan nyo naman. Dito na lang yun. Dahil bunga oh. Pupunta tayo ngayon mga bukid doon sa pakihan. Doon sa aming sa packaging area kung saan namin pinipili o hinihirang itong mga lansones na to. So tara, pinawisan din ako sa pagbablog ay. So pupunta tayo ngayon mga kabukid doon po sa Pakihan. So motor tayo ngayon.
Nandito tayo ngayon sa Pakian mga bukid. At duko ang aming pinapaki ngayon. Maganda ng duko oh. Malalaki ho yan, malalaki. So ito na po yung aming naikahon. Oh, dami na. Sticker kami, Bathala. Ito po ang aming pangalan, Bathala Duko. Bathala Sweet Longkong. Baligtad pala. Ito. Bathala Sweet Longkong. Bathala Duko. Yan po ang pangalan ng aming products. Itong aming kakargahan. Katawa yan, ano lang yan. Oh, ito po ay lungkong. Ito ang lungkong. Oh, maganda na lungkong ni Mercy. Oh, ito po. Ito ang aming top rank dito na ano, top rank po namin to na magpapaki. Opo. Kaya po yung magpaki ng mga 100 box sa maghapon. Malaki itong ano na ito. Ito po oh. Duko. So ito po, dito po sa Pakian, inaalis namin itong kuhan. Itong bitak. Hindi po kasi may iwasan yung bitak eh. Ito po, reject na po ito. Dito namin ito nilalagay. Ito po namin ang ito ang aming pakihan. So yan, pinipili namin itong mga bukid ito. Itong pinipili namin. Naalis namin itong mga tangkay na ito. Kalat yan eh. So malinis po naming nilalagay sa karton. Kulang na lang ay sabunan ang lansones na ito. Kulang na lang ito ay sabunan daw. So inaalis din namin ang maliliit. Yan po. Dito sa Pakian, inaalis namin ang maliliit. Iba rin po ang ano ito, presyo. Mas mababa to kaysa dito sa mga good. Yung mga good nakalagay dyan. Ayan. Ito mga good. Ayan, ito ang ganito kalalaki. Good yan. Ito, good po yan. Ito mga medium size, good pa rin yan. Pero yung mga small size, alis yan mga bukid. Ito. Wala na nga halos mga small size mga bukid eh. Halos wala na nga eh. Dahil oh, lalaki niyan lahat oh. Ito. Mga small size. Ito po. Lagyan namin dyan. So ito na ang bagong dating na mga bitak. Bakit may mga bitak? Pulot ito. Pulot yan. Mga laglag. Pulot. Duko at longkong. May gusto ko sa inyong ipakita dito sa farm namin. So, kikita nyo itong malaking durian na ito mga kabukid. Yan. So, yan po, napakalaking durian yan. Yan po ay nasa 30 years na itong durian na ito. Nasa ilalim po nito ay ang mga lansones mga kabukid. Yan po. So magkakumpanyon sila mga bukid nitong durian at lansones. So ayos lang na nilililiman siya nito. So magkakumpanyon po sila. Kaya kung makikita natin, tinan niyo tong duko natin. Oh, ang dami yung bunga nito. No? Ang daming bunga. Durian po itong katabi. Napakalaki po ng durian, halos lampas doon. Tapos may durian pa rin dito. Ayan oh. Durian din yung malaking punong yan. Ito po ay duko, tsaka may lungkong dito.
Ito, Davao. Oh, daming bunga ng Davao. Oh. Davao po ito. Yung isang yun, lungkong. Dami rin pong bunga na. Oh. Ito, puro lungkong po ito. Duko. Makikita niyo. Oh. Oh, naninilaw ang lungkong. Ang duko pala. Nalilito ako eh. Naninilaw ang duko. Pansin nyo dito. Ayan oh. Mapapansin nyo dito sa gitna. So, ngayon mga bukid, nandito tayo sa gitna ng ating farm ng Lansonisan mga bukid. So, mapapansin nyo po ay halos ang dami pong bunga nito. Tingnan niyo, no? Tatayo ako dito mga bukid sa gitna at iikot ko po itong camera ko para po makita ninyo itong ating Lansonisan. Ang dami po nitong bunga. So ito mga bukid yung yung punong pinakita ko sa inyo last time na maraming bulaklak. So kita nyo, no, yung nakaraan halos hindi halata ang bunga nito eh. Yung bulaklak niya, yung buko niya. So, tingnan niyo ngayon. Ang daming bunga ngayon oh. Oh. Ang dami niya ngayon bunga mga bukid. Kamot dito. Ayan oh. Ang dami oh. Nandun po yan sa dulo itong punong ito. Oh, marami lang parang insekto sa ilalim niya dahil may mga nabubulok na laglag dito sa baba. So parang may napasok sa aking mata mga bukid. So ayan oh, dami oh. Oh, balik. Oh, hanggang dulo yung mga bukid oh. Gandulo rin to. So yun nga mga bukid no. So dito na po so tingnan nyo mga ang puno. Ang laki mga bukid. Halos oh. Halos isang katawan ng dalawang tao eh. So yun po mga bukid. So hanggang dito na lamang tong ating konting kwentuhan. So maraming salamat po sa inyong suporta at panonood dito sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo. Sana po huwag nyo kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para po lagi kayong updated dito sa ating konting kwentuhan sa ating farm mga bukid. Maraming salamat po.